Si Cabezang Tales, ang nag-iisang anak ni Tandang Selo, ang matandang mangangahoy na kumupkup kay Basilio sa gubat noong bata pa ito. Sa paniniwalang walang nagmamay-ari sa isang lupain ay sinaka ni Cabezang Tales. Ngunit nang mag-aani na siya ng kanyang pananim, dumating ang mga praile. Magandang araw po. Ano po kayo maglilingkod ko sa inyo? Nais ko lang ipabatid na ang lupang sinasamahan ninyo ay pagmamayari namin mga praile. Gawin po ba mga praile? Ngunit sayang naman po ang aming pinaghirapan sa lupain na ito. Sige, papayagan na namin sa iyong kagustuhan sa lupain ito. Ngunit pagbabayad na ng buwis sa halagang 20 hanggang 30 piso taon-taon. Si Tales ay isang masunuring tao. Hindi siya maalam sa pagsasalita ng Espanyol at wala rin siyang pambayad sa isang mananangkot. Kung kaya't siya ay sumang-ayon na lamang. Paumain ka, pagpalagay mo na lang ang 3 pisong iyon nakalaw sa sugat, kaya nakahulog sa tubig at sinakmal ng buhaya. Sa mga sumunod na taon, ang kanyang mga ani ay lumago pati na rin ang hinihinging buwis ng mga pride. Pagpaumanin mo na lang. Nang makita ng bayan na si Tales ay masipag at malakas kumita ng salapi, siya ay ginawang kabesa. Marami mang gagastusin. Akuin ko ang aking responsibilidad sa bayan upang mas lumago at maging matiwasay ang aming pamumuhay. Pagpaunahin ka, simula sa pagkatak ng buhaya ay sumama sa kanya. Dahil sa patuloy na pagtaas ng buwis, hindi na nakapag-aral si Huli sa Maynila. Pasensya ka na anak, hindi mo na kita mapag-aaral sa Maynila, lalo na kasing tumataas ang buwis. Ayos lang po, Itay. Nang tumaas na ang buwis sa 2 piso, dito na nagreklamo si Cabezang Abat, Tales. nagre-reklamo ka pa? Madali lang naman kaming kausap eh. Kung hindi ka magbabayad ng buwis, pues, ipalilinang namin ito sa ibang tao at lalayasin niyo ang lugar. Mali naman yan, bakit nyo naman tinaasan ng sobrang buwis? Kaya alam nyo namang pinatubos ko lang ang aking pera sa pag-aani. Kung yan ang iyong gusto, magkanda ka. Tara na kapatid. Akang palayog na nababangga sa kawali ay sakali man manalo ka sa usapin ay hindi matitirahan maski isang baro katawan. Tayong lahat ama ay uuwi sa lupa at tayo'y ipinanganak na walang balot. Sa pagmulat ng namumugtong mga mata ni Huli, ay napansing madilim pa ang bahay, ngunit nagtitilaok na ang mga manok. Unang naisip niya ay baka sakaling ang birhen ay nakagawa ng himala at ang araw ay hindi sisikat kahit na inanyayahan ng mga manok. Siya'y bumangon, nagkrus, nanalangin, taimtim, at dahan-dahang nagpunta sa batalan. Pumunta siya sa kwarto ni Tandang Selo upang tignan ito kung gising na.
Napakawalan ko sa pag-aaral sa pag-iyak. Habang siya ay nagliligpit ng kanyang gamit, napansin niya ang laket na binigay sa kanya. Hinalikan niya ang kwintas at pinunasan ang bibig sa takot na mahawa siya sa ketongin. Hindi na mag-iinga sa iyo pupuntahan, Apo. Kung sakali mong babalik si Ama, pakisabi na lamang ko na ako'y napasok na sa magandang kolehiyo. Ang aking Panginoon ay marunong magsalita ng wikang Espanyol at ito ang pinakamurang kolehiyo na aking napasukan. Maligayang Pasko, Tandang Selo! Anong nangyari sa iyo, Tandang Selo? Nabibili na! Nakituloy ang mag-aalahas na si Simon sa bahay ni Kabesang Tales. Sa kabila ng paghihikahos ay hindi pa rin nalilimutan ni Kabesang Tales ang kaugalihang Pilipino, kaya't hindi magkandatuto ang panauhing dayuhan. Dumating ang mga mamamayan sa San Diego sa bahay ni Kabesang Tales upang bumili ng alahas kay Simon. Naroon sina Kapitan Basilio at si Hermana Penchang. Ayaw niyo siguro ang mga alahas sa pamakan niyo magtubuhan lamang. Oo naman, ako interesado lamang sa mga brilyante at sa mga nagkakawa ng mga bato. Kung ganun po ay meron akong dinong dalang kwintas ni Cleopatra. At meron din akong singsing ng mga senador at mga ginong taga-Roma na natagpuan sa guho ng Kartago. May mga dala rin akong mga mahalagang hikaw ng mga babae na taga-Roma. Isang maliit na brilyante lamang ang makakapagbalik sa amin sa dati naming pamumuhay at makatutubos sa anak kong si Holly. Ang gawng ito ay naglalaman ng buhay at kamatayan, ng lunas at lason, at sa isang dagot nyo'y mga mamayang Pilipino ay kaya kong paluhain. Naaalala ko na kay Huli ang agnos ni Maria Clara. Ang agnos na may brilyante at esmeralda. Nais kong bilhin ang agnos ngayon sa halagang 500 piso. Pupuntahan ko muna ang aking anak upang ipaalam sa kanya. Babalik ako bago magdilim. Isang liham ang iniwan ni Kabesang Tales kinabukasan. Kinuha ni Tales ang revolver upang sumama sa tulisan at kapalit nito ang laket na nais ni Simon. Sa wakas, sinatagpuan ko ng aking tauhan. May pagkamay lamang ngunit may isang salita.